Mula naman kay Florencio Vallarta, ano kaya ang pakiramdam ng mga kinatawan o mga kongresista na pumabor sa RTL? Nagpalugbok sa mga farmers, probinsya ng Nueva Ecija. Ano ka na? Ayan po, sumadsad po nitong pagpasok ng anihan ng pangtag-ulan ang presyo ng sariwang palay hanggang sa pesos 7 8 yan po ang naging presyo kada kilo at ang sinisisi ng ating mga farmers at gayon din ng ating gobyerno sa ilalim ng administrasyong Marcos ay itong batas na RTL, ayan, kung saan dumadagsa yung mga imported na bigas sa panahon pa man din ng anihan. Kaya ngayon ang ating mga magsasaka ay umiiyak at nangungumusta po doon sa mga kongresista natin na nagpasa po nitong batas na ito. Diba? Pinasa ninyo yung batas, ito po yung epekto ngayon sa ating mga kababayang magsasaka. At ngayon po sila ay nananawagan na repasuhin at ibasura na po itong batas na ito dahil mamamatay na po yung kabuhayan ng ating mga kababayan sa pagsasaka. Ayan, katulad ngayon, Miss Clarissa, nag-uulan na naman. Diba? So yung mga magsasaka na dapat ay aani ngayong week na to, maaaring ma-adjust sa mga susunod na araw o pwedeng magbaka sakali sila doon sa bentahan na naman ng kanilang aning palay nitong umuulan. So, yan po yung dinaranas po ng ating mga magsasaka na talagang nahihirapan sila doon sa mababang presyo ng palay na binibili po ng mga private traders. Sa monitoring natin, tumaas na yung presyo sa ilang mga lugar. So, nasa 14 pesos, 15, 16, meron pang 18 sa ibang lugar dito sa ating bansa dahil meron ng order ang ating gobyerno, ang ating presidente na stop muna yung pag-iimporta ng bigas. So, aasahan natin na tataas pa yung presyo ng bigas dahil diyan na magsisimula sa September 1 at yan yung patuloy natin na tututukan. At tungkol ng September kasi yan na talaga ang mas maraming magsasaka ang aaan dito sa ating lalawigan.